sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bayong pisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay sa'yo. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Pangga, Energy kaibigan mo. Pangga, Energy ang numero 1. Agad kumano na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Joyce ng Antipolo. DJ Lindsay, hindi ko alam kung anong itatawag ko sa relasyon namin. Dahil alam ko naman po na kahit kailan, hindi naging kami. Sa loob po ng 10 taon, on and off po ang relasyon naming dalawa. Nakilala ko po itong si Guy nang meron na po siyang girlfriend. Nung time na yon, nagkakamabutihan kaming dalawa pero hindi pwede dahil meron siyang girlfriend nung time na yon. After a few months, nakipaghiwalay na siya kay girl. Ako naman nung time na yon ang my boyfriend. Hindi naputol ang pag-uusap namin sa loob ng 10 taon. Meron din pong panahon na nagkasabay na wala kaming mga boyfriend at girlfriend. Pero hindi ko po ma-explain. Kasi kahit na wala kaming karelasyon, ay hindi pa rin naging kami. Yung kilos po namin, parang meron kaming relasyon. Kahit wala naman. May pagkakataon na may ganap pa nga sa amin. May nangyayari. Pinibigay ko ang katawan ko sa kanya. Kahit wala namang kami. Sa tagal naming ganun ang setup, ako na po ang nagsabi na lagyan na namin ng label dahil ako ang babae. At yun ang gusto kong mangyari. Pero ayaw niya. Natatakot daw siya kasi baka masira pa kung anong meron kaming espesyal ngayon. Mas okay na raw yung ganito. Walang maghihiwalay, walang magagalit sa isa't isa. Yun nga lang, wala ding label. Fast forward, DJ Lindsay, nangyari po ang pinakamasakit na araw sa buhay ko. Kinasal na siya. Pero yun pong relasyon na meron kami, hindi pa rin nawala. Ganito pa rin. Walang nagbago. Pinapalayo ko na siya sa akin kasi kasal na siya. Kasi gusto kong irespeto yung babae.
Pero siya naman po ang may ayaw, DJ Lindsay. Paulit-ulit ko ring pinapaalala sa kanya na noon, ayaw niya nang may label kami. Ngayon naman, ayaw niya ring humiwalay sa akin kahit kasal na siya. Hindi niya po magawang tigilan ako, DJ Lindsay, dahil nasanay na rin daw siya na palagi akong nandyan. At ako naman, dahil mahal ko siya, hindi ko magawang umiwas at umalis sa anino niya. Alam ko po na ako talaga yung mahal niya. Pero nagpakasal kasi siya eh. Nagpakasal siya sa babae dahil meron siyang kondisyon. Ang sabi niya, hindi raw siya pwedeng ma-stress. Kaya daw, pinakasalan niya na yung babae. Mayaman din daw yung napangasawa niya at kailangan niya raw magpagamot sa ibang bansa. Kailangan niya yung pera ng babae. Sobrang hirap ng sitwasyon namin, DJ Lindsay. Kami po yung totoong nagmamahalan. Pero ngayon, malabo na maging kami pa. Ano po bang gagawin ko sa sitwasyon ko? Ako po si Joyce. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Same, pero iba! Pangga, we are number 1, 6.7 Energy FM. Pangga, wag mo sabihin radyo. Sabihin mo, Energy! Oras natin sa buong kapunuan. Check your time, 17 Cambon. Makaraan po ang alas 9 ng umaga, 9:17 on the clock. Okay Ito po ang lihim ng liham at ako po ang nag-iisang girlfriend mo sa radio. Wow! My name is Lindsay. Lindsay. Hey, nako ate. Pa sa'yo, sumasakit yung ingrown ko sa'yo, ate. Ako nakakapunta ng Pebbles ulit. Hello sa inyo dyan. Ay nako, ate naman kasi, well, sa mga hindi pa nakahabol sa kwento ni ate, for 10 long years, on and off sila ng kung anumang meron sila. Mind you, wala silang relasyon, wala silang label. Meron silang situationship. Wow! That's how you call it. Situationship. Kapag meron ng sitwasyon pero wala namang label. Kumbaga parang magulong usapan ba? Mutual understanding. Alam mo, the fact na hindi nagko-commit sa'yo yung lalaki, hindi ka binibigyan ng label, ibig sabihin, hindi ka worthy of that label. Totoo ibig sabihin, hindi ka niya worthy mabigyan ng label na girlfriend kita, asawa kita. 'Di ba? Ibig sabihin, hanggang pangtago ka lang, hanggang comfortable moments ka lang. Wow! Convenient lang siya, nakasama ka. Pero yung para ipakilala sa ibang tao at masabi na ikaw yung girlfriend, ikaw yung asawa o ikaw yung mahal niya, walang ganun, be. Tas 10 taon pa kayo tumagal, nakakaloka ka talaga. 10 taon. So nagpakasaya lang yung lalaki, nagpakasaya lang kayong dalawa ng 10 taon. Wala naman kayong label. Parang ito yung pinag-uusapan namin ni Baby Toby kanina eh, 'di ba? Na tipong pumayag sa may mangyari, tapos ngayon nagrereklamo dahil na-ghost nung lalaki. 'Di ba? Parang ganun din. Bakit ka magrereklamo ngayon na walang label, samantalang for the longest time, pumapayag ka na gawin naman sa'yo at gawin ninyo yung mga bagay na pang magjowa nang wala naman kayong label. Wow!
So sa tingin mo, paano pa siya paano ba siya ma-force na kailangan ligawan ko siya, kailangan mapasagot ko siya, kailangan pakasalan ko siya, bigyan ko siya ng singsing para mapasakin siya. Hindi pa nga nangyayari yung mga bagay na yun. 'Di ba? Nangyari na ang lahat. Oo. Lumilindol ba? O parang may umaalog lang dito sa ano ko. Hoy, sabihan niyo ako pag lumilindol, nakakaloka kayo, Diba? Ano bang masasabi mo tungkol dito sa kwento ngayon ni Joyce? You guys are all welcome to say whatever you feel. Kung ano man ang gusto mong sabihin kay Joyce para makamove on na siya at nakaalis na siya sa sitwasyon na to, sabihin mo sa kanya. Ako po ang magiging daan para masabi mo kay Joyce kung ano ang nilalaman ng puso at ng isip mo para matulungan natin siya, okay? Ito po ang lihim ng liham. Wow! O yung sabi dito ng mga pangga natin, ha? Naku, Joyce, yung totoo ba? Nag-iisip ka ba? Hala, nang damay ka pa sa kalokohan mong taglay, ate, sabi. Oo, tuloy mo lang. Ibigay mo lang yung best mo to the highest level at sana mahuli kayong dalawa. Tapos, ginagawa ka lang sa usawan. Ikaw naman si Baliw, feeling mo naman mahal ka. Hindi nga ikaw yung pinili. Ginawa ka lang libangan. Anong pangalan nito? Masyado kang prangka, be, ha? Walang pangalan. Sabi ni Phoebe, pinapagaan mo pa yung feeling ikaw mahal pero iba ang piniling pakasalan. Alam mo, from the start, alam mong kalandian ka lang. 'Di ba? Yun lang ang tingin niya sa'yo. Ikaw naman pumayag ka. Hello, gumising ka na, girl. Oo, 'di ba? Huwag kang tanga. Tagal mo nang niloloko yung sarili mo. Oo, kaya ganyan. Sabi naman po ni Sunny, delulo ka kasi, ate. Kung ikaw ang mahal, sana wala siya sa feeling ng iba o sa feeling ng iba. Huwag mong i-justify ang kaingutan mo, ate, at kalokohan mo. Wake up, girl. Huwag kang magpaloko at huwag kang nanloloko ng tao. Ay, Wow! totoo naman. Sabi naman dito ni Annalyn, te, kung ayaw ng guy na lumayo sa'yo, abay ikaw na po ang lumayo, ano? Huwag mong idahilan na mahal ka ni guy kasi kung talagang mahal ka niya, ikaw ang pakakasalan. Medyo obob ka sa part na yon, ate. Sabi dito, isip-isip din, bandang huli ikaw rin ang lugi dyan at masasaktan. Ay nako, masyado tayong prangka for today's video but I like it, you know. Minsan kasi hindi natin kailangan i-sugarcoat ang mga bagay-bagay, 'di ba? Minsan kailangan nating mag-direct to the point, straight to the point po tayo ng mga kababayan, mga kaibigan, mga pangga because minsan hindi na tumatalab sa mga tao yung i-sugarcoat mo, yung pagagandahin mo yung mga bagay-bagay. Oo. 'Di ba pagagandahin mo yung pagkakasabi na ano ka ba? Don't be so hard on yourself. Umalis ka na diyan because you don't deserve that. Minsan nakakayamot na rin yung mga ganyan. Obob ka sa part na yon. Oh. Grabe. Grabe naman kayo. O sabi dito ng mga pangga natin, Kilay, 10 taon, ate. Kung mahal ka niyan, dapat ikaw ang pinakasalan. Halika nga dito, iuntog ko yung ulo mo. Sinasabi ko yung mga comment ninyo. Sabi ni Eliza, good morning, DJ Lindsay. For me po, Ate Joyce, una sa lahat po, bakit ka pumayag ka na makipag-chorvanes kay kuya? Kung wala naman kayo, kahit sabihin mong mahal mo ang isang tao, di ka bibigay ng ganon. Lalo't alam mong wala namang kayo. Yan lang ang patunay na pinagtagpo pero sa iba itinadhana. Non? Ingatan mo ang sarili mo, pairali ng isip, huwag lagi ang puso. Shoutout from Japan. Wow! Hello po sa mga taga-Japan, nandyan sa Japan, mga Hapon dyan, hello. Nashaimase! Ano ibig sabihin nun? Hindi ko alam, madalas ko lang naririnig sa mga Japanese restaurant kasi mahilig akong kumain ng Japanese food noon. Oo. Sabi naman dito ni Arlu, naku, katangahan lang yan, watching from Lipa City, Batangas. Anla, ikaw kababayan Ano ga? Kamusta ga? Okay Sabi pa dito ni Stephanie Aguirre, first time makapanood sa live. Hello! Kamusta ka dyan? Welcome to the club, mga Mima sir. Hello, pasok lang po. Like po tayo. Tsare. First time ko po makapanood sa live kasi sa YouTube po ako nakakapanood sa lahat ng replays nyo ni Baby Toby and PPJ. Hello po. Pabati naman po watching from Cebu City. Nasaan doon, Stephanie, yung comment?
O, diba? Sabi dito ni Jack Cabiga, sana all, nagpa-sure ba kahit wala namang label? Ginawa na lang palipasan. Ay, nako ate. Choyams, ate, tanggalin mo yung helmet mo para lang, para kang timang ate. Kung mabuntis ka, diba? Nganga ka, sabing ganun. So, pare-pareho lang naman po, no, yung mga sinasabi ng mga pangga natin. Sabi dito ni Mark Lawrence, tingnan natin. Ang dami mo pang sabi, Joyce, guilty daw. Malandi ka lang talaga. Hahaha, sugar-coated na sugar-coated para low-key malandi lang. Hoy! Grabe kayo, ha? Nakakatawa yung mga comment niyo, Gina G kayo. Pero alam mo, to cut everything short, Joyce! Alam mo naman, nasa rule na ito, okay lang nung mga single pa kayo, naglalaro kayo kasi wala naman kayong karelasyon. Pero now, it's a different story now. May asawa na yung lalaki. Wow! Clearly, hindi ikaw ang pinakasalan, hindi ikaw ang may responsibilidad, hindi ikaw ang may right sa kanya. Okay? So kung ano man yung ginagawa ninyong dalawa, nung mga panahon na single kayong pareho, tigilan nyo na yon. Wala kaming pakialam na doon. Pero ngayon kasi, ibang story na eh. Kasal na si kuya. So manghihimasok ka na sa marriage ng dalawang taong nagpakasal. 'Di ba? Binded by the law of the Philippines. 'Di ba? Okay, gusto mo yun. Binded siya ng gobyerno natin. Kasal na sila. So wag ka nang umepal dyan. Dahil baka mamaya makasuhan ka pa. Sige, gusto mo makasuhan ka? Diba? Tsaka baka mamaya mahuli ka pa. At saka alam mo, yan yung isa sa pinakamasakit na bagay, no? Yung inihintay mo na ikaw yung i-pursue. Hinihintay mo na ikaw yung paghirapan, na pag-effortan, pagsakripisyohan. Kasi for the longest time, you guys have been together, you've been loving each other. Sabi mo, mahal ninyo yung isa't isa. Diba? May nangyayari sa inyo para kayong magjowa. Pero, nung dumating na sa finish line, hindi ikaw yung pinakasalan, 'di ba? Hindi ko alam kung bakit kaya mo pa rin siyang mahalin, 'di ba? Sa kabila nung nangyaring 'yun. 'Di ba? Magpapakasal siya sa iba habang nagpakasasa siya sa iyo. Nagpakasaya kayong dalawa pero sa iba siya nagpakasal. Di ko alam kung paano mo pa siya alam mo 'yun, kung paano ka pa nagiging mabait sa mga panahon na ito. Siguro kung ako sinumpa ko na siya. Tinawag ko na siguro lahat ng elementong itim sa paligid, 'di ba? 'Di ba? So, sana maging enough motivation na yon for you to stop whatever you're doing and whatever you're feeling for this guy. Because for one, it's not fair doon sa asawa niya. Number two, it's not fair for you. Diba? Hindi mo, tulad na sinabi ko, hindi mo deserve. Bakla ka ng taon. Daming lalaki. Ang daming lalaki. Bakit ka nagsusumiksik dyan sa taong may asawa na? No, diba? Ibuka mo yung mata mo. Tapos makipagkilala ka sa ibang tao, marami pa dyan, mas pogi, mas mabango, mas mabait, mas paninindigan ka, yung tipong number 1 ka, yung bibigyan ka ng label. Oh, yung suka nga, may label, sabi ni Papa Jackson. Diba? Sabi dito ni Alan Ignacio, simple lang, wag kang feeling victim. Aga-aga pinapainit mo ulo ko. Good morning po. So true. Kasi alam mo, ito pa ha, alam mo yung lalaki na yan, hindi naman siya magpupush ng magpupush. Hindi naman yan magpapatuloy sa mga ginagawa mo kung hindi mo hinahayaan. Pumapayag ka rin kasi na ganyan lang yung status ninyong dalawa. Pumayag ka na. Sa tuwing mag-aaya siya, sumasama ka. Tuwing magme-message siya, magre-reply ka agad. Sa tuwing tatawag siya, makikipagkita sa'yo, makikipagkita ka agad. Diba? Umiikot yung puwet mo kapag hindi mo siya nakikita. Wala naman kayong label. Alam niyo mga girls, meron tayong right na mag-demand ng label sa mga lalaki, lalo na if it's been going on for like 2 months or 3 months already. Kapag nagde-date kayo ng 3 buwan na, 2 buwan, 3 buwan, may right na kayong tanungin, hoy, anong gusto mong mangyari sa atin? 'Di ba? Bakit ganyan? Hanggang date na lang tayo, puro na lang tayo date. Saan tayo papunta? Hindi pwedeng masaya lang tayo. Di sana nakipag-inuman na lang ako sa kanto namin kung gusto ko lang maging masaya. Diba? Oh, hindi pa pwedeng pag ganto-ganto lang tayo, friends. Marami akong friends sa Facebook, libo-libo. Ngayon sabihin mo anong intention mo. Meron tayong right na gawin yan sa mga lalaki. Kasi kung hindi, at nasanay sila na ginagawa lang nila yung mga bagay kung saan komportable sila, masaya lang ang lahat ng bagay, itutuloy-tuloy nila yan. Kaya mag-demand ka ng label. Ngayon kung ayaw mo, nakikita mo na parang walang patutunguhan dahil parang wala naman siyang ibibigay na label sa'yo, ayaw mo rin naman maghingi ng label o humingi ng label, umalis ka na lang kapag di mo na alam kung anong yayari sa relasyon. Wow!
'Diba? Kung magandang intention yan sa'yo, kapag umalis ka, hahabulin ka niyan. Saka siya magsasabi na, sige, ipapursu kita. Ganyan. Nahihiya lang kasi ako. 'Di ba? Humahina lang yung loob ko kasi pagpasensyahan mo na. Pero ngayon, pwede ba kitang ligawan? Gusto kong maging boyfriend mo. Gusto ko kitang pakasalan. Wow! O, di nakuha mo yung gusto mo. 'Di ba? Oo, hindi yung tipong 10 taon, be. Ilang taon ka na kaya? 'Di ba? So 10 taon, you've wasted 10 years of your life for this guy. And still wala kang nakuha, nagpakasal sa iba. So, 10 years of your life wasted. Wala na, hindi mo na maibabalik yung panahon na yun. But I'm sure you learned your lesson. So, yun na lang yung mo doon, take away mo doon. Yun na lang yung take home doon. No? Ano to? Tanghalian na po. Restaurant lang. For here o for out? For out! Gusto mo yung for out? So yun, bigyan mo ng importansya yung sarili mo. Magtanong kayo, mag-demand kayo, mga babae. Pag hindi sila pumayag, ganito lang, masaya lang tayo. Ay, alis ka na. Saya-saya lang. Hindi, I deserve more. Wow! Tandaan mo, lalo na kung ikaw yung tipo ng babae na maarte sa katawan, nagpapa-facial, nagpapagluta, papa-eyelash extensions, nagpapa-nails palagi. Ganyan. Kung iniingatan mo yung sarili mo, dapat pati yung mental health mo, spiritual health mo, iniingatan mo, emotional health mo. 'Di ba? Hindi yung iniingatan mo nga yung sarili mo, pero nasa situationship ka naman at lagi kang option ng lalaki na yan. Hindi deserve te. Huwag ka na mag-inarte na ganyan. Di ka naman mabigyan ng label. Huwag ka mag-settle sa ganyan. No! No! Galit na galit. Aray ko. Ay nako, 9:31 na po lang nagmamagandang umaga. Sana lang di ko alam kung napipigilan lang si kuya talaga na mahal ka niya. Pero whatever the reason is, 'di ba? Iba pa rin yung pinakasalan niya. I'm sure itong si Joyce ay, alam mo yun, kung may masasabi lang siya sa buong mundo, isisigaw niya na mahal niya tong si kuya. And wala namang masama doon. Ngayon na meron na siyang asawa, just love him from afar. And huwag ka nang gagawa ng mga paraan o ng mga actions na ikasisira ng kanilang pagsasama. 'Di ba? Dapat tanggap mo na by now na hindi ikaw yung pinili. 'Di ba? All you can do is just to reminisce all the memories that you guys had. Kasi kasal na siya. Nang ikaw ay dumating, nadama